Mahigit piso kada litro na oil price hike ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas, January 23. Ang detalye ihatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, panibagong adjustment na naman ang kailangang paghandaan ng mga motorista sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis bukas. Muli na namang tataas ang presyo ng langis bukas, January 23, 2024. Inaasahang tataas ng 90 centavos hanggang 1 peso higit pa ang kada litro ng gasolina at diesel. Habang sa kerosene, may posibleng price hike din na 20 centavos per liter. Ito nang ikatlong sunod na oil price hike ngayong buwan. Dahil daw ito sa tensyon sa Red Sea kung saan naaantala ang biyahe ng mga petroleum products dahil sa girian sa pagitan ng Amerika at Houthi movement. Apektado nito ang presyo, demand at supply ng produktong petrolyo. Nananatili namang mababa ang presyo ng Highland vegetables sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Nasa 10 to 20 pesos per kilo ang ibinaba ng ilang gulay mula Cordillera. 50 hanggang 100 piso ang ibinaba ng presyo ng cauliflower na dating mabibili sa 100 to 150 pesos per kilo. Tumaas ng 5 piso ang presyo ng sayote at broccoli na dating 50 pesos lang kada kilo ang presyo. Mababa rin ang presyo ng ilang lowland veggies gaya ng talong, sitaw, ampalaya at okra. Nasa 40 pesos ang ibinaba ng mga gulay per kilo. Ayon sa mga tendera, asahan pa raw ang mababang presyohan hanggang Pebrero. Kanya-kanya namang diskarte sa pagtitipid ang mga mamimili. Mga April siguro tataas kasi mahal na araw. Konti lang ang bili. Tapos mahirap naman po i-stock natin kasi masisira po naman din. Chris, ang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lamang nakakaapekto sa mga motorista. May direct effect din ito sa mga manufacturer, especially sa kanilang paggawa ng mga produkto. Ito rin yung basihan ng kanilang pagpipresyo ng kanilang mga produkto. Ang langis kasi ay napaka-importante sa produksyon. Ibig sabihin, ginagamit ang langis upang mapaandar ang mga makina na gumagawa ng mga finished products. Ginagamit ang langis maging sa paggawa ng labels, containers, lata na pinaglalagyan ng produkto. Importante ang langis sa transportation, sa pag-deliver ng mga products, pag-import, pag-export ng mga raw materials sa paggawa ng produkto. Kaya naman isa rin ito sa konsiderasyon sa pricing ng mga manufacturers. Well, dito naman sa ating kinaroroonan sa isang grocery store sa Dagupan City, nag-ikot tayo at ayon naman sa mga negosyante o mga tindera dito ay wala naman daw pagtaas sa prime and basic commodities. Huling nagtaas ng presyo sa prime and basic commodities noong pang holiday season. Inilista natin itong mga produkto, itong mga items na karaniwang binibili ni Juan at inilista natin itong pinakamurang presyo. Halimbawa na lamang sa asukal. Ang 1 kilo ng asukal na brown ay nasa 76 pesos and 50 centavos. Ang white sugar per kilo ay nasa 78 pesos itong presyo. Ang kape na 25 grams nasa 18 pesos and 35 centavos. Ang noodles nasa 8 pesos and 75 centavos per pack. Ang canned goods, particularly sa sardinas, nasa 22 pesos and 75 centavos itong isang can. Ang powdered na gatas ay nasa 10 pesos and 80 centavos per 33 grams. Ang mantika, 110 pesos per liter. Ang tinapay na big size na tasty bread ay nasa 41 pesos and 75 centavos. Ang harina per kilo ay nasa 95 pesos itong presyo. Well, nakadepende rin naman, Chris, itong presyohan ng prime and basic commodities bukod nga sa pagbabago sa presyo ng langis sa demand and supply. Chris? Maraming salamat sa price update, Joan Punsoy.